intentions. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, offered by René Marborado and family. And Thanksgiving Mass for the birthday of Lionel Sapuan. Prayer for the eternal repose of Pibita, Kim, Magdaleno, Basilica, Hermosillo Sr., Porfirio, Diego, Gregoria, Benedicto, Marcelina, Primitiva, Cornelio, Lanciancina, Borgonia, Sixto, Arman, William, Miguel, Zotica, Felipe Sr., Sister Gregoria, O. Marcosa. Santo Diyos ang iyong ngalan, gisimba kita hodnamo, sentro mo gimahanamo, sa iyutag langit halalan, tunay ang paghari. Sa Diyos ng kagagahong sa tanan, ug kaninyong mga igsoon, kay nakarapas sa pagdako uyamot, sa unang-una, sa pulong ug sa buhat, ug sa walak pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dagong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay kulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Diyos. Karunan kita sa Diyos na magkakakamo sa tanan o pasayong sa mga sala. Dahil ang kapitan niya, nato sa kinabuhi natin. Amen. Ginoong kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Mabangko kita. O Diyos, nagpasabi ikaw ang pag-abibig diyan sa mga kasing-kasing na mataron o matinuulong. Ihatagan mo ng po sa iyong grasya, magpapiling kami na mataron sa iyong magpakatapos ka utak, pagtuyo dili ka na. Kini ang ipakayo pinaras ng Pinoong Kristo, imo na kabuli ko hari, kubantan mo si Espiritu Santo, Diyos ng sa anto sa kahaturan. Amen. Pinaglo ikan sa basahon sa Genesis. Sa sinugdan kay usa lamang kapinulungan sa tibuok kalibutan. Sa pagpamalin sa mga tao gikan sa sidlakan, nahiabot sila sa usa ka patag sa Sinar, ug mipuyo sila dito. Ug nag-inganay sila, maghimo kita isa ug pagbahod kanining pag-ayo.
sila. Karon magbuhat kitang syudad nga may tore nga sampo sa langit. Himuon takbantugan ang akong ngalan, aron dili kita magkatibulaan sa tibuok kalibutan. Unya na naong ang Ginoo aron pagtan-aw sa syudad ug sa tore nga gitukod nila. Ug miingon ang Ginoo. Karon usa na sila kakatawhan ug usara ang ilang pinulungan. Ug sinugdanan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Dili malugay, makahimo na sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. Busa mga naon kita, ug gibubot ta ang ilang pinulungan, aron dili sila magkasinagdanay. Busa ipatlaak sa Ginoo sa tibuok kalibutan, kung ihulog sila pagtukod sa syudad. Babel ang ngalan sa syudad, kay dito gilibog man sa Ginoo ang sulungan sa tanang tao. O gikan dito, ipatlaak niya sila sa tibuok kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang among tubag. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Gitawag sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuhan. Iyang gihapgang ang mga mahuna sa katawhan. Apan ang laraw sa Ginoo nagabalong hangtod sa kahangturan. Ang hunang-huna siyang kasing-kasing latas sa danang mga kaliwan. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Bulahan ang nasod kasang Diyos mao ang Ginoo. Ang katawhan iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit, itanaw ang Ginoo. Nagatanaw siya sa tanang katawhan. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Gikan sa iyang dili matarong nga trono, nagatanaw siya sa tanan nga nagapuyo ibabaw sa yuta. Siya nagapulma sa kasing-kasing sa talsa-talsa. Siya nga hibalo sa tanan bilang mga buhay. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinunan ug miingon siya kanila. Kung buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinunan, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasaan niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kaya ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi awalan Ginoon ini.
katong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Walay bisan unsa nga ikahatag sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa kung ako o ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo niinig dawnan o makasasala ng kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo inigabot niya uyog sa mga anghel nga balaan inubanan sa himaya sa iyang amahan. Kunya niingon siya, imani kini pipila kaninyo dili mamatay hangtod nga makita nila ang gamhanang paghari sa Dios. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, O Kristo. Mayong umuntag sa patay. Timulihan, if something or someone worth loving, it is worth fighting. One second ito. Something worth loving is worth fighting. For the true measure of love is to love without measure. The true measure of love is to love without measure. In today's gospel, makita natin na sa Jesus, marunong siya na kung ikaw ay hindi mahimong akong matinunan, nga tinunan. So, gamitin mong kaugalingon. Pasalin mong krus o kuyog ka na ko o sunod ka na ko. So, sa'y daghan ka mga butang o mga higala na atang ihigugma. O nito kita kanila. Sa'y ato mga itawag personal nga mga desire, ato ang pag-igugma sa atong pamilya, ato ang mga political inclination, political views, na murang galing ihatag na nato atong kinabuhi para kanila. Maabot yung na the Filipino is worth dying for. It's a resulting niya. Okay, doon po, no? The Filipino is worth dying for. So, pangutana, is Christ really worth dying for? Kung si Kristo namatay para kanato, anda makita ang biyaya mo akong kabalimon, pasano ng akong krus, musunod iyan. So, ang simple nga pagsulti ni Kristo siya ang Ebanghelyo, pero hindi mo siya kung buod sa usa ka tao, buod sa usa ka tao na mahimong akong pinunan, kinahanglan nga kalimutan niya niyang paglimon o pasanon niya niyang krus o musunod ka na po. This gospel text most of the times very confusing. Musumpay pagkat siya na katong mulawa silang kagalimon, mawad-an na noon. Pagkatong mawad-an silang kagalimon, tuwid ka na po. O tumo sa Ebanghelyo, makadawat po kinabuhin tunay. So, mga iso, it's a challenge for us. Asa punto, ang imong itawag the measure of true love ng Kristo is to love without measure. Asa punto ng imong ipang hambog na dakong pag-igugma ng Kristo. Asa punto kini, anda magangkali
kalitan ni mong kaugalingon. Ando ba ikaw pas-anon ng iyong krus? Ando ba ikaw ang musunod kaniya? So, mo kining kakong hagit o challenge para sa tanang mga Kristiyano. In other places of the world, there is a Pilipinas kasi wala ka na nato i-value o ang tanay hata o pili sa atong Kristiyano Katoliko. The world majority is Christian and Catholic. Pero sa mga nasod, sa mabaw ka, Kristiyano ka, o Katoliko ka, iyon isur ka, or passion ka. No? So, anda ba ikaw ang maipakita ng imong pagka-Kristiyano? Dini sa Pilipinas, wala ka tinuod ipatay. No? Tungod Kristiyano ka. Wala ka tinuod ipriso tungod Kristiyano ka. Pero tanaw ako, huwag mong kabantay. Huwag mong kabantay. Naghinahina na nilang walpon ang atong mga Kristiyano diya sa inyong City Hall, sa inyong munisipyo, sa inyong Kapitolyo, sa atong Kongreso, sa atong Senado, sa atong Malacanang. Asal po ito kung imong pagka-Kristiyano Katoliko. Nga atong kinabuhi itong kabatasan o mga pagano. So, saan ang panahon na punta? Kung nakubang na nato, parta, lapi, bulbahin ng pundiron, sunod nga eleksyon, mawala na sa natong pagka-Kristiyano Katoliko. So, asa kuto, atong pagka-hambog ng matinunanon, pugihon, nga pagka-Katoliko Kristiyano. Nga dili na pipigyan na kung kalag, tungod na ay 5,000 niya, 7,000 sa tumatabangan. Para paliton ang iyong buto. Mismo mga Kristiyano o Katoliko, nagawa na taulaw. Makaingon yung kanang dili. Bisa magdili pa na ang akong kandidato. So, at least, no? Sa last na election, I remember the presidential election. Na ito yung mga na ako. Kinsa may mulaog, kinsa may mong butoon, isulti ko. Akong butoon, pinitumahan. No? Pero hindi man ang mulaog. Precisely. No? Mulaog, mong buto rin ay ka, kung mulaog. Basta'y magkalimang kita. Isang hindi pa na daw ang iyong kandidato, pero ituo ka kaniya. No? Kaya ka yung vote kaniya. Sometimes we only vote or gitaw na itong winnable. Winnable. Pero kabaluyag ka na yan, paka-winnable tungkol sa corruption na po. No? So, asa ko ito imong pagka-Kristiyano. Karong panahon na makaingon ka, nabiyaan, no? Imong kaugalingon, pasan imong krus, tungod mo bang mga tao, dili mo ito kanimo, umiingon na sila, ay, wala. O, musunod ka ang Kristo. So, to the very extent na itong ipakita, na kita, tinuod kayo, magtinuod-anon kayo, kung gano'n, nga Kristiyano Katoliko. The best example today para kanatong ng Kristiyano Katoliko is coming election. Most of the time, nato simbahan mo yung mga mangyod, both according to your conscience. Pero ilo ko na ito conscience, why you would, no? So, both according to your conscience. But let our conscience be properly guided by the gospel. Let our conscience be properly enlightened by the Holy Spirit. Let our conscience be properly strengthened by Christ Himself. So both according to your conscience. Ang kalitan na ito ang
atong pagalingon, pasano na atong krus, musulong kitang Kristo, na mahimong kitang matinun-anon, ug matarong, no? Ug maalamon, pakinagmanon na Kristiyano kung nagtuo kita ang Kristo, misulod kita sa iyang mga kinunan, o tungod niinit, no? Anay pagbagong may ako sa atong pagalingon o sa atong nasod. So, manong-unang pagkakana, something worth loving is worth fighting. Do you truly love, no, si Jesus? Will you fight for Him? No? Sa iyong pagpakita na maging matinun-anon ka, ang Kristiyano o Katoliko, labi na ngayon, hinihin kami na election. Vote according to your conscience. Kita wala taniyantinan, what decide ang atong simbahan kung asa ng mga political parties o mga kandidato. Pero, imong ka na sa ikan sinyong kasi mo sinyong konsyensya. Kinsa mo ang ngayon para sa ato ang nasod, sa ato ang Senado, Kongreso, Kapitolyo, Munisipyo, City Hall, barangay, mga kumanagol nila, kinsa mo kaya kanila. Nga bisan tinuod, tinis lang mga kabanan, andal pa rin silang kalitan ng ilang kaugalingon, pasano nila ilang krus, o musulod kang Kristo, alang sa ato ang banwa, alang sa ato ang lungsod, alang sa ato ang probinsya, alang sa ato ang nasod. Are these people really willing to die because of their love for our country, for our province, for our city, for our families, for our communities? Something worth loving is worth finding. But a true measure of love is to love without measure. Ibuhat ni Kristo para kanato. Wala sa atin para kaniya o sa iyang binhaya. Nandito samahan nga anak sa langit mag-amp kita, ang makasunod kita ng Jesus. Iyan na mag-amp kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Naisip katawan sa Diyos, kakso na ito ang krus, o mahimong buhing linsani sa pagkao, nato kanila, nagibiyag ka nato, aron ang umahon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga mga ulo sa atong nasod, makadulog sa ulo sa katawan, ilabi na sila na nabiktima sa injustisya, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Maduyugan nato ug tabangan katong libati kabukan ug kaluya sa ilang gipas ang krus, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nadiya sa atong pag-auma ug pagpakabanan ang mga masakiton, makasinatig, espirituhanong kalingkod ug kahupayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngayon tang isipon na tapos sa mapuslan alang kanamo, nahalang yung Fidel Gamumon, babayan na nato sa antang sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Na ang mga namamatay, makapahulay na niya sa kaminaw sa Ginoo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ang among palikama sa pagsunod ni Jesus, makita ang taksang kinabuhi o sa among pagpapabana sa mga paminahanglan sa uban. Kaya ang ibakayo pinahagi ni Kristo ang Ginoo. Amen.
sakripisyo. Dawaton ta sa Dios naman, makalagaw sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo ikan sa iyong mga kamot, alam sa pagday paghimaya sa iyong tanan, alam sa katapos-kananan o sa tibukyang status ng simbahan. O Ginoo, maglibyo o magbago unta namo kiningalan o gimuha kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang ka namo nga magtuman sa imong kabubuan. Kaya mo ipangayo, pinahagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakanin. Manasab kanimo. Imayang ang inyong mga kasintasan. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aming Ginoong Diyos. Angay ug matarong. Santo samahan Diyos ng tunay o magpalalaw sa tanan. Angay o matarong biyon na magpasalamat kami kanimong kanunay o sa tanan dapit pinahagi ni si Kristo ang Ginoo. Ihandog na mo ang iyang kamatayon iya sa luma. Isangyaw na mo ang iyang pagkabanaw uban sa tubig pagtuo. Ipaabot na mo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa balikon nga panglaon. Tungkusan pa sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasanong kami sa imong himaya, duyo silang mga ihunong nga pang-amin. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Gaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santo Espiritu ang Ginoo, ang tuguran sa tanan ka santos. Ipadala ang iyong Espiritu, ang pagsanto sa iyong nagyasa, ang iyong inialagaran, nalabas o dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong pagbalikon, may unang siyang pan. May pasalamat kanimo, may bigas o bihatan niya, nandito siya mga tinutan o may inon. Dawata, kinigin mo tanan o kana, kahit hindi mo ang akong lawas, na hitugyan, anang kanino. Sa samang pagi, tapos ang kanyako, may guwan siya sa talis, may pasalamat na rin mo pag-usap, may hadagini, nandito sa mga tinunan, o may inuwan. Dawat kini, o pag-inom pag-umutanan, gikan ni kahit kini mo hali sa ulo, sa bawat tunay na kasabutan, ang dugo na yula anang kanino o anang sa tanang mga tao, ang mga sala, mapasayo. Bahagan kayo ang pag-handog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ang paghandog sa kamatayan o pagkabanaw ni Jesucristo, naghahanap ka din na imo amahan, inipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tuloy mo kami iisip na nayan, nga matubang o maalagan kanimo. Imuha kami ng mga lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diyan sa Espiritu Santo. Pinundumitin mo ang simbahan sa tibok kalibutan, imuha mahingkit kami diyan sa bukma, Panginoon Francisco ang Papa, ni Rodrigo ang Obispo o sa tanang mga pari. Hinundumiya sa pagkamong na iso, nga namamakay.
sa imong kaluoy. Dahil sila tanan sa pagsupong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imapalingayan na makaanggit sa kayo'y tunay. Umani Maria, ang inaan ng ulo ni sa Diyos, umani San Jose, iyang bana, umani sa mga apostoles, umani San Pedro, o sa talang mga santos, nga nagatungan sa imong kabubuton, lahat sa kapilan. Umani kanila, amoy ka may mahipon, o amoy ka may mayamon, pinagi ni Jesu Cristo, iyong anak. Pinagi kaniya, upang kaniya, kung gihan kaniya. Gihan kaniya kanimo makagagawa ng mahal. Diyan sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanang dumo o himaya, hangtod sa kaaturan. Amen. Itutuan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos o takot pangahan. Tungkol sa pangahas kita sa Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdayeg ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua, luwasa kami sa tanang dautan. Mga yung imong pagluwason sa tanang dautan. Aralin kami sa talinaw, hindi panahon. Ano tinapaman sa imong kaluoy, mahalaga kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami ng laumon sa pangkalit ni Jesu Cristo, ang manlubos. Kay mo man ang gingharian, ang kaong kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu Cristo ang taas ng mga apostoles. Ang kalinaw, ibig ko kanino. Ang aming kalinaw, ihatag ko kanino. Ang hirap kalawang, ang aming mga sala. Hindi ang pagsalib sa imong simbahan. Kung sino sa imong kabubutan. At dahil kami sa imong kalinaw, o kahiusan, ikaw muli o hari, hangtod sa kaaturan. Amen. Ang kalinaw sa Diyos kanunay, manahagay. Manaw sa kanimo. Ipakita na ang pagkakita. Kini mo kordero sa Diyos, nga nagumagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit, alang sa parihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
kami magusto sa kanan nagtugog sa katangkis ng lino. Nanamuyo kami, nga higugmaon na mo kanunay, ang kalanon nga sa tinulay, maway naghatag kalamong kinabuhi. Kaya ang limangayo, pinahagi ni Kristo, ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kayo. Manasab kanimo. Kung ang panalangin sa Diyos na makabalangos sa tanan. Amahan, Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalal na ang Santos na Misa, tanda ang kalina o bukma ni Kristo. Salamat sa Diyos.